Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Oplan Baklas, pinangunahan ng Commission on Elections sa Maynila ngayong unang araw ng pangangampanya para sa lokal na kandidato. US Defense Secretary Pete Hegseth, iba pang opisyal, nakipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo, nakaampas sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 33 anyos na tricycle driver timbog sa paggamit ng ilegal na droga sa Pangasinan. Baril nasamsam din. Sa MBC TV Sports, tennis star na si Alex Ayala pasok sa top 100 ng WTA rankings. At sa Showbiz Spotted, Piolo Pascual, Vice Ganda, parokya ni Edgar, nagpasaya sa ingrandeng selebrasyon ng ikatlong anibersaryo ng Bingo Plus. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Umarangkada na ang Oplan Baklas ng Commission on Elections o COMELEC kasabay ng unang araw ng local campaign period. Nagpaalala rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaugnay ng pagkuha ng permit para sa motorcade activities. Una sa balitang yan si Boy Gonzales. Kasabay ng pagsimula ng lokal na kampanya para sa 2025 midterm election, naglunsad naman ang Oplan Baklas ang COMELEC kasama ang MMDA dito sa Pretil, Tayuman, Tondo, Maynila. Umaga ng Biyernes, binaklas ang mga tarpaulin ng mga kandidato na inilagay sa footbridge sa Wanluna, Corner, Tayuman at iba pang lugar. Ayon kay COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, ang mga kandidato na may campaign material sa bawal na lugar, i-issuean nila ng notice to remove ng COMELEC. Bukod sa MMDA na sa pamumuno ni Chairman Don Artes, nakatuwang ng COMELEC, nakasama rin ang grupong Eco Waste Coalition sa pagbabaklas ng mga tarpaulin. Samantala, ipinaalala ng MMDA ang kanilang kautusan hinggil sa pagsagawa ng mga motorcade ng mga kandidato. Sinabi ng MMDA, hindi sila magbibigay na tinatawag na road user permit para sa mga motorcade sa mga kalsadang nasa jurisdiction ng MMDA tuwing weekdays. Ibig sabihin, papayagan lamang nila ang motorcade sa mga lansangang nasa jurisdiction nila tuwing weekend at holidays. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong ika-80th na kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagpahayag ng kanilang pagbati ang kanyang mga anak na sina Vice President Sara Duterte at Kitty Duterte. Ang birthday wish naman ni Bayan na President Renato Reyes para sa dating Pangulo, sana humaba pa ang buhay nito para harapin ang mga pananagutan nito sa mga biktima ng war on drugs. Ang mga detalye tinutukan ni Wina Hesoro. Ipinagdiriwang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ika-80 taong kaarawan ngayong araw, March 28, habang nakakulong sa International Criminal Court. Kasabay nito nagpaabot ng mensahe ng pagbati ang kanyang dalawang anak na sina Vice President Sara Duterte at Veronica Kitty Duterte para sa kanilang ama na nasa Netherlands. Hinimok rin ni Vice President Sara ang mga taga-suporta at kaalyado nila na ipagpatuloy ang kanilang panalangin para sa ligtas sa pagbabalik ng dating Pangulo sa bansa. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th
birthday, Papa. Habang nagbigay din ng emosyonal na mensahe si Kitty Duterte na personal na nasaksihan ng pag-aresto sa kanyang ama bago ito idinala sa ICC. Sa Instagram post ni Kitty, binigyan din niyang a man of very few words but the most actions ang kanyang ama. Nangako rin si Kitty na ipagpapatuloy ang legasiya ng kanilang ama habang pinasalamatan niya rin ang mga taga-suporta. Matatanda ang nasa Netherlands ngayon si Kitty at ang common law wife ni dating Pangulo na si Hanelet Avancenia. Ang birthday wish naman ng Bayan President na si Renato Reyes Jr. sa dating presidente ay humaba pa ang buhay nito para harapin niya ang kanyang mga biktima sa kampanya niya sa madugong war on drugs at pagbayaran umano ang kanyang kasalanan. Samantala, ilan sa mga taga-suporta naman ni Duterte ay nagtipon-tipon sa Loton para gunitain at mag-alay ng panalangin at ipagdiwang ang kaarawan ni Duterte. Nagsagawa naman ng iba't ibang aktibidad ang mga taga-suporta ng dating Pangulo bilang pagdiriwang sa kanyang kaarawan. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Duterte sa Danau City sa Cebu noong bisperas ng kanyang kaarawan para sa isang unity ride at pagsusulat ng mga mensahe sa isang freedom wall. Samantala sa Davao City, nag-organisa rin ang mga taga-suporta ng isang manyanita sa labas ng bahay ni Duterte. Kaugnay nito, ilan sa mga paaralan ay nagsuspende na ng kanilang face-to-face classes upang maiwasang maapektuhan ng mga aktibidad para sa kaarawan ng dating Pangulo. Magkakaroon din ng isang munting pagtitipon sa labas ng detention facility sa Dahig, Netherlands, kung saan inaasahang dadalo ang mga taga-suporta ni Duterte upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinabulaanan naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang di umano'y serya ng pagpapakamatay sa Nueva Ecija dahil sa labis na pagkalugi sa pagsasaka. Lumalabas kasi na isa rito ang may malubhang sakit habang ang isa naman ang dumaan sa isang masakit na hiwalayan. Narito ang DZRH exclusive report ni Kyle Bulyas. Hindi dahil sa mababang presyo ng palay at pagkalugi sa pagsasaka ang dahilan ng pagpapakamatay ng dalawang magsasaka sa Nueva Ecija. Ito ang sinabi ni Jaime Santiago, Direktor ng National Bureau of Investigation, sa isang eksklusibong panayam ng DZRH News. Matatandang nagpasaklolo sa kanila ang Department of Agriculture kaugnay ng napabalitang ulat na sunod-sunod umano ang mga insidente ng mga magsasakang nagpapakamatay sa Central Luzon. Ayon kay Santiago, mayroong malubhang sakit ang isa sa mga magsasaka habang ang isa naman ay iniwan ng kanyang asawa. Bukod dito, napag-alaman ding wala umanong lupang sinasaka ang dalawang magsasaka. Yung una po, nakausap namin yung pamilya, yung asawa. Nagagalit nga daw ho bakit kinakapitalize yung pagpapakamatay ng kanyang asawa. Hindi naman po pala sila, pareho po, yung dalawang nagpakamatay, pareho pong wala namang sinasaka na kundi kasama lang sila, kasama o barok ang tawag nila eh. Una ng pinasinungalingan ng Kagawaran ng Agrikultura ang naturang report. Matatandang inihayag ni Magsasaka Party List Chairman Argel Joseph Kabatbat na mayroon umanong 3 magsasaka ang nagpakamatay dahil sa pagkalugi. Itinuturong dahilan umano nito ang pagbaba ng farm gate price ng palay sa lalawigan sa 15 pesos o mas mababa pa. Sa ngayon, wala pang reaksyon si Kabatbat tungkol sa resulta ng investigasyon ng NBI. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malugod namang sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa pagbisita nito sa palasyo. Giit ni Hegseth, patunay ito ng ironclad commitment ng Amerika sa kasunduan sa Pilipinas. Ang buong detalye, ihahatid live ni Let Narciso. Miss Let. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Sa kanilang pagkikita, sinabi ng Pangulo na ang pagbisita ni Hegseth sa bansa ay malakas na indikasyon at mensahe ng patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika para mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region, lalo na sa South China Sea. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ugnayan ng dalawang bansa sa pagtahak sa hinaharap, lalo na sa gitna ng masalimuot na geopolitics. Very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics has become.
ni Hegseth, tiniyak nito ang ironclad commitment ng Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty sa Pilipinas, gayon din sa kooperasyon sa ekonomiya at depensa. Ito anya ang dahilan kaya sa kanyang unang biyahe ay una niyang pinuntahan ang Pilipinas. Is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have. And he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Abiso naman po sa mga motorista, posibleng tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa unang araw ng Abril sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, naglalaro sa 85 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng diesel. Samantala, 95 centavo hanggang 1 peso and 10 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Bunsod umano ito ng sanction ng US sa Iran pag-atake sa energy installations sa Russia at Ukraine. Gayon din ang posibleng pagpapataw ng taripa ng Amerika sa mga bansang bumibili ng langis sa bansang Venezuela. Samantala, nalapnos ang mga balikat at binti ng isang 75 taong gulang na ginang kasunod ng isang sunog na sumiklab sa Taguig City kaninang umaga. Sugatan din ang anak nitong nagligtas sa ginang. Ang buong detalye tinutukan ni Noche Cacas. Sugatan ng mag-ina sa sunog na sumiklab sa De La Paz Street, Boroksik sa barangay Napindan sa lungsod ng Taguig. Si Ferdy Sidilio at ang kanyang nanay na si Aurea Sidilio, 75 anyos. Ayon kay Ferdy, nailigtas niya ang kanyang nanay na bedridden. Malaki na ang apoy nang binuhat niya ang kanyang nanay palabas ng bahay. Dinala na sa ospital ang kanyang nanay na nalapnos ang kanyang dalawang balikat at sa bahagi ng binti. Pasalamat naman siya dahil nailabas niya agad ang kanyang nanay, kung hindi, ito ay natrap sa loob ng bahay. Umabot ang sunog sa unang alarma at isang apartment naman ang nasunog, habang may katabi ring bahay na bahagya namang nadilaan ng apoy. Hindi pa tukoy ang sanhi ng fire incident. Para sa MBC TV Network News, RH27 Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, posibleng umabot sa number 75 ng WTA rankings ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Yan ay batay mismo sa Women's Tennis Association makaraang magpakita ni Ayala ng impressive performance sa Miami Open. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Aabot sa 33 na atleta ang mga imbitado para sa isang serye ng tryouts upang matukoy ang komposisyon ng Alas Pilipinas Women na sasabak sa 3 malaking kompetisyon ngayong taon. Nakaranas lamang po tayo ng technical difficulty, pero balikan na natin sa mundo ng tennis. Posibleng umabot sa number 75 ng WTA rankings ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Yan ay batay mismo sa Women's Tennis Association makaraang magpakita ni Ayala ng impressive performance sa Miami Open. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Muling gumawa ng kasaysayan ng tennis star na si Alex Ayala matapos maging kauna-unahang Pilipinang makapasok sa top 100 ng Women's Tennis Association o WTA rankings. Ayon sa WTA, inaasahang papasok si Ayala sa top 100 pagkaraang mag-update ang ranking sa Lunes, March 31. Sa ilang unofficial ranking, sinabing aabot ito sa number 75, ngunit nakadepende ito sa kanyang kabuang performance sa Miami Open. Bilang wildcard entry, nagtala ng historic run si Ayala sa Miami Open matapos talunin ng 3 Grand Slam champions upang umabante sa semifinals.
Sinimulan niya ang kampanya sa pagbawagi laban kay Katie Volinets, ang WTA number 43 sa round 128. Sinundan nito ng tagumpay kontra 2017 French Open champion na si Jelena Ostapenko, ang WTA number 25 sa round of 64. Muling nagtala ng malaking upset ang Filipina nang maungusan ng kasalukuyang Australian Open champion na si WTA number 5 Madison Keys sa round of 32. Nakausad si Ayala sa quarterfinals matapos ang walkover win kontra kay Paula Bidosa, ang WTA number 11 na hindi nakalaro dahil sa injury. Pinakamalaking tagumpay naman ng kanyang karera ang naitala ni Ayala nang talunin ng world number 2 at 5-time Grand Slam champion na si Iga Swiatek sa quarterfinals. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagpapatuloy sa ngayon ang semi-final match-up sa pagitan ng Filipina tennis star na si Alex Ayala laban sa American tennis player at world number 4 na si Jessica Pegula. Kung magpapatuloy ang Cinderella run ni Ayala sa Miami Open, ang tabayanan dito lang sa MBC TV Network News. Samantala, narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Rehabilitasyon ng EDSA kasado na sa Abril. Para sa MBC TV Global, aerial crash sa pagitan ng dalawang Alpha Jets na itala sa France. Sa balitang Showbiz Spotted, Bingo Plus ipinagdiwang ang kanilang star-studded 3rd anniversary. At sa TNVS, piloto nakakambyo sa kanilang flight matapos itong makalimutan ang kanyang passport. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naghahanda na ang iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa target na pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA sa susunod na buwan. Kabilang dito ang paglalatag ng traffic management measures para maibsan ang abala na inaasahang mararanasan ng mga commuter sa mga susunod na linggo o buwan. Magbabalita si Dustin Bayog. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang Transportation at Public Works and Highways Department at ang Metro Manila Council ang inaasang mabigat na epekto sa trapiko kung sakali magsimula na ang rehabilitasyon ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Sa isang press briefing, sinabi ni MMDA Chairman at Attorney Roman Duartes na nagpresenta na sila ng mga intervention measures sa mga mayor ng Metro Manila, partikular sa magiging traffic management plan, bunsod ang inaasahang pagbigat sa trapiko. Ito rin ay magiging bahagi ng kasalukuyang pinaplansya pa na plano para sa EDSA rehabilitation na nakahanda namang i-anunsyo sa susunod na linggo. Tinitiyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na pinaplanong mabuti ang isasagawang EDSA overhaul upang maibsan ang paghihirap ng mga commuter at mga motorista. Hindi biro itong proyektong to, kaya kailangan planuhin ng tama, planuhin ng maigi, at kailangan talaga ang focus natin is ma-minimize yung aberya sa ating mga motorista at sa ating mga commuter. Kaugnay nito, sinabi rin ni Secretary Dizon na tuloy-tuloy ang operasyon ng MRT at ang pagkakaroon ng designated bus carousel na kabilang din sa mga planong ilalatag sa susunod na linggo. Inaasahan naman magsisimula ang proyekto sa buwan ng Abril na tinatayang tatagal ng 1.5 taon. Samantala, iniutos naman ni Secretary Dizon ang pagtanggal ng VIP lounge sa paliparan ng Siargao upang resolbahin umano ang congestion ng mga pasero sa naturang paliparan. Ito ay matapos ang kanyang surprise inspection noong linggo at sa plano ng DOTR na gawing international hub ang Siargao Airport na isa sa mga dinadayong lugar sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Fully operational na ang northbound lanes ng NLEX Marilao simula 6 a.m. kaninang umaga. Ayon sa NLEX, back to normal na ang operasyon sa bahagi ng expressway mula Balintawak hanggang May Kawayan. Una rito sinabi ng NLEX na posibleng aabutin ng ilang linggo ang pagkukumpani sa Marilao Interchange Bridge matapos masira ng dumaan ang isang overheight na truck. Nagpasalamat naman ang DOTR sa mabilis na pagsasaayos sa interchange
Interchange Bridge. Dahil dito balik na rin ang paniningil ng toll sa NLEX Marilao. Kasunod naman ang tila Cinderella run ni Filipina tennis star Alex Ayala laban sa iba't ibang world champions sa Miami Open. Ipinanawagan ni Manila Representative Joel Chua ang pagpapalakas ng sports economy ng bansa. Kabilang na dito ang pag-invest sa mga sports initiatives at facilities na hindi anya kayang tugunan ng endorsements at incentives sa katagalan. Narito ang report ni Milky Regunan. Para makapag-produce ang Pilipinas ng mas marami pang mga kampiyon sa larangan ng palakasan, kailangan ng bansa ang sports economy. Ito ang panawagan ni Manila Representative Joel Chua matapos sindakin ng tennis player na si Alex Ayala ang mundo ng international tennis at tinalo ang mga magagaling na kampiyon at mga nasa top 10 ng tennis ranking. Ang kay Chua, bukod kay Ayala, kailangan pa ng Pilipinas ng mas marami mga Carlos Yulo, EJ Obiena at iba pang mga Filipino athletes na may hanay ang husay sa mga magagaling sa kanilang larangan sa buong mundo. Sabi ni Chua, ang tagumpay ni Ayala ay dahil sa pagsusumikap at tulong ng kanyang pamilya na sana ay mas lalo pang mapahusay kung may tulong ang gobyerno. Sa panukala ni Chua na sports economy, magtatatag ng ecosystem of sports facilities, investments, programs at projects. Hindi anya sapat na aasa lamang sa mga sponsorship, product endorsements at incentives dahil hindi naman ito pang matagalan. Samantala, ipinarating na rin ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbati kay Ayala na magsisilbing inspirasyon sa tennis sa mga kabataang Pinoy at karangalan naman sa bansang Pilipinas. Si Alex Ayala ay pasok na sa semifinals ng Miami Open at mga kalaban ang world number 4 na si Jessica Pegula ng bansang Amerika. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, sa ikatlong araw sa panahon ng tag-init, ramdam ng matinding alinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa bunsod ng mainit na easterlies. Sa heat index forecast ng Pag-asa, tinatayang papalo muli sa delikadong 47 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan. Kung babalikan natin, naglaro lamang sa 46 to 47 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan sa linggong ito, dahilan para magsuspinde na ng face-to-face classes ang ilang lugar sa probinsya. Apektado rin ng mataas na heat index ang Jensen sa South Cotabato, ilang bahagi ng Cagayan, Cavite at Palawan. Iba yung pag-iingat po at iwasang lumabas ng bahay ngayong tanghali. Samantala, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang low pressure area na bagamat malabo pa rin na maging bagyo ay magpapaulan sa Caraga, Eastern Visayas, gayon din sa malaking bahagi ng Kabikulan. And over the weekend, asahan naman ang maaliwalas na panahon dito sa Metro Manila. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat at uminom ng tubig. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nagsalpukan naman ang dalawang Alpha Jet sa himpapawid sa kalagitnaan ng isinasagawa nitong condensation trail training sa France. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Aksidenteng nagsalpukan sa himpapawid ng dalawang French Alpha Jets malapit sa isang airbase sa kanlurang bahagi ng Saint-Dizier, northeastern France. Naganap ang insidente sa gitna ng isinagawa nitong condensation trails maneuver rehearsals. Sa ulat ng French Air and Space Force, nagawa namang makaligtas ng dalawang piloto, ngunit nadatnan muna itong walang malay na agad ding isinugod sa ospital. Ginagamit ng France ang light Alpha twin-engine aircraft upang sanayin ng mga pilotong Ukrainian matapos salakay ng Russia ang kanilang bansa. Samantala, nahihirapan naman ngayon ang airlines industry sa Estados Unidos. Dulot ang kabi-kabilang pagtaas ng taripa at paghihigpit sa paggasta ng gobyerno na pinutupad ni US President Donald Trump. Ayon sa mga eksperto, ito raw ay dahil sa tumataas na kawalang katiyakan sa ekonomiya. Dahil dito ay nababawasan ang paggasta ng mga turista at kumpanya, kaya napipilitan mga airline na bawasan ang kanilang tinatayang kita para sa unang quarter ng taon. Babala ni United CEO Scott Kirby, maaring mas malaki pa ang pagbagsak ng ekonomiya mula sa industriya ng airline pagsapit ng Agosto kung hindi agad maaksyonan ang kasalukuyang problema.
Sa iba pang balita, 6 na Russians naman ang napaulat na nasawi sa lumubog na submarine sa bahagi ng Egyptian Red Sea malapit sa Hurghada, habang nailigtas naman ng mga otoridad ang 39 na iba pang sakay nito. Kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon ukol sa naging dahilan ng paglubog ng submarine. Kinumpirma rin ng mga otoridad sa Egypt na wala nang naiulat na nawawalang pasahero o miyembro ng crew. Ang naturang submarine ay isang tourist attraction para makita ang mga kahangahangang coral at buhay dagat sa Red Sea at kayang lumubog hanggang 25 metro ang lalim. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagdiwa ngayon ng isa sa pinakamalaking online bingo gaming platform sa bansa ang kanilang 2 taong anibersaryo. Sa event night, pinuno ng bright performances and entertainment ang gabi mula sa mga top artists and famous personalities na dumalo. Ang mga naging kaganapan at kung sino-sinong big star ang nagpasigla ng gabi, panoorin sa Showbiz Report na ito. Napuno ng saya at star-studded performances ang 2 taong selebrasyon ng online bingo gaming platform na Bingo Plus. Sa Bingo Plus Night 2025, naglinap sa Marriott Grand Ballroom kagabi, March 27. Present sa nasabing grand event ang ilang big stars. Kabilang na dyan sina Unkaboggable star Vice Ganda at Chinita Princess Kim Chiu. Sinimula ng gabi ng isang all-out hataw performance mula sa pop rock princess na si Yeng Constantino. Siyempre, hindi nawala ang pagpapakilig ng nag-iisang Papa P. Piolo Pascual. Pagdating naman sa biritan, pinakilabot ang crowd ni na Angeline Quinto. At Zephanie. Nakakirakraka naman ang crowd sa classic hit song ng OPM rock band na Parokya ni Edgar. Hindi lang kantahan ang bida sa gabi dahil pagdating sa sayawan, pinainit naman ni ate girl Jackie Gonzaga ang dance floor. Samantala, ibinahagi rin ng ilang mga star ang kwento sa likod ng kanilang outfit sa pagrampa sa red carpet at ang kanilang experience bilang bahagi ng Bingo Plus family. Yes, for tonight my shimmering outfit is made by Joseph Palma, tapos styled by Aika Villanueva. Nafe-feel ko syempre grateful ako na nandito tayo ngayon, magkakasama tayo lahat ngayong gabi, and excited ako na mag-perform para mapasaya yung mga taong nandito ngayong gabi sa anniversary ng Bingo Plus. Purple carpet talaga? Tinan mo naman ang itsura na ito. Mukha ito yung pinantulog niya kanina, nakalimutin na naman. Kita si Dindin na naka-pants. Lagi naka-shorts yan sulit naman talaga. Kasabay ng engranding selebrasyon, may maswerte ring nakapag-uwi ng jackpot prize para sa ultimate lucky spin na 300 million pesos at bagong kotse worth 5 million pesos. Mula dito sa Marriott Hotel, sa ngalan ng ating showbiz angel Angelica Cosme, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, Opland baklas sa illegal campaign posters isinagawa rin sa Northern Samar. At sa MBC TV Sports, ang 33 atletang imbitado sa Alas Pilipinas Women Tryout para sa 2025 kilalanin. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
hadlang ang edad para sa patas na karapatan na makapaghanap buhay ng naaayon sa kanilang kakayahan. Isa ito sa mga patuloy na isinusulong ng Trabaho Party List bilang pagsuporta sa mga kababayan nating senior citizen na naghahanap ng oportunidad sa buhay. Narito ang report ni Edniel Parosa. Para kay Trabaho Party List nominee Kagawad Nelson De Vega, dapat mabigyan ng tamang trabaho ang senior citizens na naayon sa kanilang kakayahan. Sa talumpati ni De Vega ng Trabaho Party List na isinagawa sa ugnayan sa barangay sa Caloocan, inihayag niyang magiging epektibo ang mga ipapanukalang batas para sa mga may edad kung tugma ito sa kanilang kakayahan. Ayon kay De Vega ng Trabaho Party List, dapat matulungan ng senior citizens upang mabigyan ng oportunidad na makapaghanap buhay pa. Masigasig na nag-iikot ang Trabaho Party List sa iba't ibang barangay sa bansa upang personal na makaharap at makausap ang senior citizens at mapag-usapan ang kanilang post-retirement opportunities. Kabilang sa mga dumalo sa ugnayan sa barangay ay sina Konsehal Attorney Bullet Prado, Konsehal King Echeverry, Konsehal Onet Henson at Konsehal Will Abel. Una rito, bumisita na rin si De Vega ng Trabaho Party List sa Marikina City, kung saan niya inihayag na hindi dapat inaalisan ng karapatang makapaghanap buhay ang mga Pilipino, mapa-senior man o may kapansanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, timbog ang isang 33 anyos na tricycle driver sa Pangasinan sa paggamit ng illegal na droga. Ang sospek nahulihan din ng baril. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kalabusong 33 anyos sa tricycle driver matapos makumpiskang illegal na droga at baril sa kanyang tahanan sa Santa Barbara, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, sa bisa ng search warrant mula sa korte, hinalughog ng kanyang mga tauhan ang pamamahay ng suspect na si alias Dagul sa Sunto, Barangay Payas, Santa Barbara, at dito na kumpiska ang 1.1 grams ng suspected shabu na tinatayang may standard drug price na 7,480 pesos na nakalagay sa 7 maliliit na plastic sachet. Nasamsam din ang isang caliber 22 baril na may 2 bala at ilang drug paraphernalias. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang kinakaharap ngayon ni Dagul na nasa kustudiya ng Santa Barbara Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Ares 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arangkada na ngayong araw ang Operation Baklas ng COMELEC dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ngayong araw mismo sa pagsisimula ng lokal na pangangampanya, maaga pa nagsimula na sa pagbabaklas ang nasabing opisina kasama ang PNP, DPWH at iba pang katuwang ng gobyerno. Nanguna mismo ang bawat municipal election officer. Sa kabila naman ang panawagan ng COMELEC bago pang pagsisimula ng local campaigning period sa mga kandidato na tanggalin ang kanilang mga illegal posters, paraphernalias o materials, ngunit madami pa rin ngayon ang nabaklas. Kabilang sa mga tinanggal o mga binaklas ng COMELEC ang walang tamang sukat na posters, nasa mga puno at nasa mga pinagbabawal na lugar. Muling pinapaalala ng COMELEC ang pagsunod sa guidelines sa pagsisimula ng lokal na pangangampanya, lalo na ang paglalagay ng kanilang mga posters sa mga designated areas. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagasumina ngayong araw si PNP Brigadier General Jack Wangke bilang PNP Regional Office 6 matapos itinalagang officer in charge sa bagong activation ng Police Regional Office Negros Island Region. Ang inaugurasyon ng PRO NIR dinaluhan ng mga matataas na mga opisyal ng PNP governors at mga local chief executives ng Negros Occidental, Negros Oriental kasama na ang Siquijor. Ayon kay Wangke, personal nitong pinasasalamatan ng Diyos para sa re-establishment ng NIR. Pinasasalamatan din ito si DILG Secretary Juanito Victor Remolla,
PNP Chief General Romel Marbel sa pagbigay sa kanya ng temporaryong pamumunuan. Ang PRO inayar bilang OIC Regional Director. Pinapangungunahan din ni Wangke ang mga kapulisan ng Negros Island Region kasama ang isla ng Siquijor hanggang maglagay ang PNP Higher Headquarters ng permanenteng PNP Regional Director. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paulit-ulit ang paalala sa mga paliparan na huwag kalimutan at huwag pabayaan ang mga mahahalagang dokumento na kailangan kapag magta-travel ang mga pasahero. Ito ay para maiwasang magkaaberya ang proseso ng pagbo-board. E paano kung ang isang flight ay naantala dahil ang piloto mismo ang may nakalimutan? Ano kaya ang kahihinatnan ng flight na ito? Tinutukan yan ni Rose Babiera. Ang delayed na flight ang pinaka-iniiwasan at hindi nais maranasan ng kahit na sino mang bumabiyahe. Pero minsan, may mga bagay na wala sa kontrol ng airlines kaya naaantala ang paglipad ng mga pasahero. Maaaring klima o kaya naman aberya sa makina ng eroplano o iba pang insidente na dapat munang isaayos para masiguro ang kaligtasan ng mga sakay nito. Pero ibahin ninyo ang naging karanasan ng mga pasahero ng United Airlines 787 under Flight 198 na biyaheng China mula Los Angeles, California. Halos 2 oras na kasi sa himpapawid. Simula nang mag-depart ito bandang 2:00 ng hapon, ay napilitang bumalik ang eroplano at pansamantalang mag-land sa San Francisco International Airport. Ang dahilan ng pagre-reroute, naiwanan kasi ng piloto ang kanyang pasaporte sa paliparan. Ang pasaporte ay pangunahing requirement ng mga babiyaheng pasahero at mas lalo na ng mga piloto. Mula sa San Francisco, panibagong crew ang inatasang maghatid sa mga sakay sa kanilang destinasyon. Ang mga ganitong delay ay matatawag na delay due to human error. Sa isang pahayag ng United Airlines, kinumpirma ng paliparan na binigyan naman ng meal vouchers at kompensasyon ang halos 300 pasahero na naantala ang biyahe. Ang bagong flight ay lumipad ng muli papuntang Shanghai, 8:00 na ng gabi o 6 na oras na delayed mula sa orihinal nitong oras. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa kapapasok lamang pong balita, tuluyan ng tinuldukan ni Alex Ayala ang kanyang impressive Miami Open campaign matapos matalo sa kamay ng world number 4 na si Jessica Pegula. Sa makapigil hiningang laban, nabigo si Ayala sa semifinals sa score na 7-6, 5-7 at 6-3. Sa gitna ng laban, bago ang ika-4 na game sa ikalawang set, nakatanggap si Ayala ng medical attention matapos niyang matapilok sa naging palitan ng opensiba. Gayunpaman, isang malaking panalo na ito para kay Ayala at inaasahan ng kanyang pag-angat sa WTA rankings dahil sa naging magandang performance sa torneo. Maraming salamat sa magandang laban, Alex Ayala. Proud kami sa iyo. Sa mundo naman ng volleyball, may kabuuang 33 atleta ang sasailalim sa tryouts para sa Alas Pilipinas Women. Ilan sa mga pinakamalalaking tournament na inaasahang lalahukan ng nationals ay ang AVC Challenge Cup, CV League at Southeast Asian Games. Ang mga detalye sa report na ito. Aabot sa 33 na atleta ang mga imbitado para sa isang serye ng tryouts upang matukoy ang komposisyon ng Alas Pilipinas Women na sasabak sa 3 malaking kompetisyon ngayong taon. Ang tryouts ay pangungunahan ng head coach ng Alas Pilipinas, ang Brazilian coach na si Jorge De Brito. Inaasahang iahayag ang petsa at lokasyon ng tryouts sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga kompetisyon na kanilang sasalihan ay ang 6th AVC Challenge Cup for Women, 5th Southeast Asian V-League Week 1 at Week 2, at ang 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Mismong si Coach De Brito na ang nagsabing kumpiyansa ito na makukuha ang pinakamahuhusay na malalaro sa bansa mula sa collegiate at pro ranks.
Kabilang sa mga imbitado sa tryouts ang mga setter na sina Angelique Alba, Tia Andaya, Julia Coronel, Gia de Guzman at Camila Lamina at mga libero na sina Don Catindig, Justin Jazareno, Jennifer Nierva at Hannah Stiers mula sa US. Sa mga opposite spikers, inimbitahan sina Tots Carlos, Shivana Laput, Faith Nesperos, Alaysa Solomon at Ellie Suyud. Ang mga outside hitters ay sina Micaela Belen, Evangeline Alinsug, Angel Canino, Vanessa Gandler, Ea Laure, Alea Malalulan, Ara Panique, Godin Troncoso, Brooke Van Sickle, Shaina Nitura, at Savannah Davidson. Sa mga middle blockers, pasok sa listahan sina Thea Gagate, Clarice Loresco, Madeline Madayag, Del Palomata, Janet Panaga, Jana Phillips, Amy Provido, at Fifi Sharma. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw na ng Biyernes. Pero bagamat natapos agad yung laban ni Alex Ayala, kakaiba pa rin yung pinamalas niya, partner Karen, sa kanyang laro, given na 19 years old lang siya. Yes, correct ka dyan, partner Yuel. At syempre, nakita naman natin dun sa point sa final score na pinahirapan niya kahit konti yung kanyang opponent. So, congratulations pa rin. Job well done. And looking forward sa iba pang mga torneo at mga matches na iyong sasalihan, Alex Ayala. Yan, proud to be Pinoy. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.